Humihingal na narating ni Amir ang coffee shop na sinabi ni Winona sa kanya. Pagpasok niya roon ay inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng puso niya nang makita niya si Jasmine at ang isang lalaki na nakaupo sa dulong bahagi ng coffee shop. Masayang nagtatawanan ang mga ito. Kapag kuwan ay nakita niyang humigop ng kape si Jasmine. Ikinuyong niya ang kamay niya nang makita niyang nagangat ng kamay ang lalaki at pinunasan ang gilid ng mga labi ni Jasmine. Nang tila nahihiyang ngumiti si Jasmine sa lalaki ay nagdilim ang paningin niya. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa mga ito. Kung kailan nakatayo na siya sa tapat ng mga ito ay saka lamang siya napansin ng mga ito. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Jasmine nang makita siya nito. Anong ginagawa mo rito sa oras ng trabaho? Malamig na tanong niya kay Jasmine. Umawang ang mga labi nito. Mababakas ang guilt sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tinitigan niya ito. Alam niya na wala siya na karapatang magpakita ng ganoong emosyon dito. Nangako siya rito na hindi niya ito mamadaliin. Ngunit ang akala niya ay okay na sila. He thought she already loved him as much as he loved her. Ang akala niya ay sapat nang nagtapat siya rito. Ipinakita niya rito kung gaano ito kaimportante sa kanya dahil baka sakali ay matutuhan din siyang mahalin nito. Kahit kailan ay hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon sa ibang babae. Pero hayon at masayang nakikipag-date ito sa ibang lalaki. Para na rin siyang sinaksak nito sa kanyang dibdib. Pare, sino ka ba? Shut up! Malakas na saway niya sa lalaki. Nakita niyang natilihan ito, ngunit muli siyang tumingin kay Jasmine. Let's go! Utos niya rito. Nang hindi ito tumalima ay hinawakan niya ito sa braso at pinilit na tumayo. Teka, ano bang nangyayari sa iyo? Sa wakas ay tanong ni Jasmine sa kanya. Hindi siya sumagot, sa halip ay hinila niya ito. Ngunit bago pa man sila makapaglakad ni Jasmine ay marahas na hinila ng lalaki si Jasmine palayo sa kanya. Saan mo siya dadalhin? I'm her date, matigas na sabi ng lalaki sa kanya. Madilim na rin ang mukha nito. Lalo siyang nagngit-ngit sa sinabi nito. Tingnan pa lang niya ang mukha nito na walang kapintasan ay nanginginig na ang kalamnan niya sa paninibugho. Bago pa niya napigilan ang sarili ay inundayan na niya ng suntok ang mukha nito. Bumalandra ito sa sahig. Napatili si Jasmine nang biglang suntukin ni Amir si Michael. Marahas na nilingon niya si Amir. What are you doing? Galit na tanong niya rito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao roon. Bigla na lamang itong sumulpot doon na tila handang pumatay ng tao. Oo nga at guilty siya dahil wala siya sa opisina sa oras ng trabaho, pero sana man lang ay tinanong siya nito ng maayos sa halip na gumawa ito ng eskandalo roon. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tiningnan siya nito na tila naghihinakit. For a moment ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Parang nais niyang haplasin ang mukha nito upang mawala ang hinanakit na nakikita niya sa mga mata nito. Ngunit mali pa rin ang ginawa nito at gusto niyang malaman nito yun. Bumaling siya kay Michael at dinaluhan agad niya ito. Michael, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito. Napasinghap siya nang makita niyang may bahid ng dugo ang gilid ng mga labi nito. Who is he? Ang sakit galit na sabi nito. I'm sorry, mahirap I explain. I'm really sorry. Hinging paumanhin niya rito. Get up Jasmine, utos ni Amir sa kanya sa malamig na tinig. Wala man lang bahid ng pagsisisi sa tinig nito. Inalalayan niyang tumayo si Michael. Michael, sorry talaga. We'll talk again when you get back. Okay, kakausapin ko muna ang lalaking ito, aniya kay Michael. Kahit mababakas ang inis sa mukha nito, ay marahan itong tumango. Bahagya niyang initian ito, huminga siya ng malalim bago niya hinarap si Amir. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Halika nga, malamig na sabi niya rito. Nagpatiuna na siyang lumabas ng coffee shop. Nararamdaman niya ang pagsunod nito sa kanya. Walang dahilan para mag-sorry ka sa kanya. Hindi mo rin siya kailangang alalayan dahil kaya niyang tumayong mag-isa. Tila naiinis na sabi nito mula sa kanyang likuran nang nasa harap na sila ng building ng Valencia Furniture. Humugot siya ng malalim na hininga upang kalmahin ang sarili niya, pagkatapos ay hinarap niya ito. Talagang wala akong dahilan para mag-sorry dahil ikaw dapat ang gumawa nun. Ano bang pumasok sa isip mo at bigla ka na lang nag-eskandalo roon? Nanuntok ka pa ng lalaking walang kasalanan sa iyo. Galit na sabi niya rito. Dumilim ang mukha nito. Anong pumasok sa isip ko? I expected you to be at the office after lunch break but there you are, dating some guy. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Malakas na sabi nito. Napamaang siya rito. It's not what you think it is. Hindi ko lang siya matanggihan kasi nandyan na.
Napilitan lang akong pumayag, malumanay na paliwanag niya rito. Napilitan. Tawa ka ng tawa kanina habang kausap mo siya at mukhang enjoy na enjoy ka. Yun ba ang napilitan lang? Nanunumbat na tanong nito sa malakas pa ring tinig. Ang ilang dumaraan doon na napapatingin na sa kanila. Nag-init ang mukha niya, kahit sinong makarinig sa pag-uusap nila, iisiping nahuli siyang nanlalalaki. Would you stop acting so childish? It was nothing. Makwento lang siya at nakakatawa pero walang ibang kahulugan yun. Ano ka ba? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Childish, hanggang ngayon ba ay yan pa rin ang tingin mo sa akin? Naghihinanakit na tanong ni Amir. Natigilan siya at nagilty. Alam niyang inferiority complex nito ang edad nito pagdating sa kanilang dalawa. Hindi sa ganun, malumanay na sabi niya. Then what? Tell me honestly, Jasmine. Are you really that bothered by the difference in our ages? Ganoon ba yun kahalaga sa'yo, kaya hindi mo ako magawang mahalin na gaya ng pagmamahal ko sa'yo? I love you despite the difference in our ages. I just love you as you are. You may not be the most beautiful woman in the world, but to me, you are number one. Hindi ba pwedeng maging ganoon din ako sa iyo? I know I'm not your ideal man, pero hindi pa ba sapat ang lahat ng nasabi at naipakita ko sa iyo, para maisip mo na baka ako pala ang lalaking matagal mo nang hinahanap? Na hindi mo na kailangan pang tumingin sa iba kasi nandito na ako. Hindi ba pwede iyon? Madamdaming pahayag nito. Pakiramdam niya ay piniga ang puso niya. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Nagigilty siya at nasasaktan dahil kahit hindi niya intensyon, siya ang dahilan ng pait na nakikita niya sa mukha nito. Ngunit kasabay niyon, pakiramdam niya ay hinaplos ng mainit na kamay ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tulad ng dati, naging tapat na naman nito sa nararamdaman nito sa kanya. Lahat ng sinabi nito ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanya. Sa kabilang banda ay nakaramdam din siya ng pagkapahiya sa sarili. Kumpara kay Amir, hindi siya tapat sa sarili niyang damdamin. Siyempre, minahal niya siya. Ngunit masyado niyang ina-analyze ang lahat ng mga bagay. Hindi niya hinahayaang mag-grow ang nararamdaman niya. Masyado niyang dinibdib ang mga sinabi ni Aya kanina, at nag-over-analyze siya. Tama si Letty, nagsisimula pa lang sila ni Amir, ngunit iniisip agad niya ang mga maaaring hindi magandang mangyari sa relasyon nila. Ngayon ay napagtanto niya na kung sakaling may hindi magandang mangyari tulad na lang ng pagtatalo nila ngayon, wala yung kinalaman sa edad nila, at malabong maging kasalanan lang nito yun. May kasalanan din siya dahil kung inamin agad niya rito na mahal din niya ito, hindi ito masasaktan ng ganoon. Kung sa simula pa lang ay tumanggi agad siyang magkape kasama ang isang lalaki na alam niyang may interes sa kanya, hindi sana nangyari ang eskandalo nila kanina. Bakit hindi ka sumagot? Natatakot ka ba na lalo akong masasaktan sa isasagot mo? Hindi mo kailangang maging mabait, Jasmine. If you don't like me, then tell me. I'm tired of this. Nagangat siya ng tingin dito. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Sinabi ko na sa iyo dati na hindi ako ang tipo ng lalaking namimilit ng babae. In fact, first time kong ginawa ang lahat ng sinabi at ipinakita ko sa iyo. I've never met a woman I was willing to do everything for before I met you. I just thought that if I did my best, I would make your heart beat a little faster, then you'll notice me and learn to love me in the process. Pero kung kabila ng lahat ay wala pa rin yung epekto sa'yo, hindi kita pipilitin. Shut up! Mahinang saway niya rito, dahil hindi na niya kayang pakinggan ang mga sinasabi nito. Alam niya, he was about to tell her that he was giving up on her. Ayaw niyang mangyari yun, dahil lang ba sa pagiging slow at tanga niya ay mawawala ang lalaking mahal niya. Fine, I'll leave you alone now, Anito. Akmang tatalikod na ito nang maagap na lumapit siya rito, at hinawakan ng batok nito upang mailapit ang mukha nito sa mukha niya. Pagkatapos ay walang salitang hinalikan niya ang mga labi nito. Naramdaman niya na natense ito. Nang maramdaman niyang tila itinulus ito sa kinatatayuan nito ay pinakawalan niya ang mga labi nito, ngunit hindi siya lumayo rito. Tiningalan niya ito, nasalubong niya ang nagtatanong at tila nagtatakang mga mata nito. Tama na, huwag kang magsalita na para bang iiwan mo ako, mahinang sabi niya rito. Amir, hindi totoong baliwala sa akin ang lahat ng sinabi at ginawa mo. Ang totoo, lahat ng yun ay nagpasaya sa akin. And for the record, you do make my heart beat faster wildly, in fact noon pa mang una tayong nagkita at nagkasama sa hotel room mo. I was captivated by the fact that I felt so comfortable with you, kahit hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa.
Noong umagang nagising ako, hindi ko talaga gustong umalis nang hindi nagpapaalam sa iyo. Ang totoo, noong umalis ako ay nanghihinayang ako nang maisip ko na hindi na uli tayo magkikita. Kaya nang makita uli kita rito, nagulat ako. Kaya ako umiwas ay dahil natakot ako na baka ipagkalat mo ang unang pagkikita natin. But deep inside, I felt really, really happy. Sige na, aaminin ko na sabi ng mga kaibigan ko ay may pagka-dense daw ako. Ang akala ko kasi nang iinis ka lang, at malabong magkagusto ka sa akin. I mean, for sure marami ka pang magugustuhan na mas maganda at mas batang babae kaysa sa akin. Then I kept on overanalyzing things, kaya hindi ko masabi-sabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko, mahabang paliwanag niya. Nawala ang pait sa mukha nito. Napalitan iyon ng pag-asa. Anong nararamdaman mo? Mahinang tanong nito. His breath fanned her face. Hinapit nito ang kanyang baywang. Huminga siya ng malalim, na mahal kita, minahal na yata kita, bago mo pa man sabihin na mahal mo ako. Pero binaliwala ko yun, kasi lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ka kasama sa choices ko. Kasi, ang totoo, ang hinahanap kong lalaki ay yung willing na pakasalan na ako. Bata ka pa at baka marami ka pang ibang gustong gawin kaysa magpamilya. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para i-ignore ang nararamdaman ko sa iyo. Kaya lang ay bigla kang nagtapat ng nararamdaman mo sa akin kaya sa huli, hindi ko rin napigilan ang aking sarili. I love you, Amir Suarez. Madamdaming pahayag niya. Umitig ito sa kanya, kapag kuwan ay sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa baywang niya at lalo siyang hinapit palapit dito. Jasmine, ang tagal kong naghintay na marinig iyon sa iyo, masayang sabi nito, saka hinalikan siya ng mariin sa kanyang mga labi. Saglit lamang iyon at muli ay pinagmasdan siya nito. Para sabihin ko sa iyo, nagsayang ka lang ng panahon sa pag-a-analyze mo. Ang sabi mo ay marami pa akong magugustuhang ibang babae. Pwes, nagkakamali ka dahil ikaw lang ang gusto ko. Nag-aalala ka na baka marami pa akong gustong gawin, pero alam mo ba kung ano lang talaga ang gusto ko at handa akong gawin sa lalong madaling panahon? Tanong nito. Ano? Ngumiti ito at bahagyang inilapit ang bibig sa tapat ng kanyang tainga. I want to marry you, seryosong sabi nito. Napaawang ang mga labi niya at nanlaki ang mga matang napatitig siya rito. Amir, I'm serious. Jasmine, noong gabi pa lamang sa hotel room habang pinagmamasdan kitang natutulog sa sofa, naisip ko agad na kung mukha mo palagi ang makikita ko sa araw-araw bago ako matulog, at pagising ko sa umaga, sigurado ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Noon pa lang ay nasabi ko sa sarili ko na I want to marry her. Pero kinabukasan ay wala ka na, anito. Nag-init ang mukha niya, pagkatapos ay napangiti. Kasi, noong umagang iyon, sinubukan kitang gisingin, kaya lang ay bigla mo akong hinapot at hinalikan habang natutulog ka, pag-amin niya. Namilog ang mga mata nito. I did, tumango siya. Kaya nga para malaman mo, since that time, you've made my heart beat so fast, you know. Tumawa ito, pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Does that mean you're going to marry me? Ngumiti siya at bumanti ng yakap dito. Of course, matagal kitang hinintay, tatanggihan pa ba kita? Pabirong tanong niya rito. Mabuti naman, we're going to stick together from now on, okay? Yes. Kailangan agad niyang sabihin kina Letty at Aya na ikakasal na rin siya. Ang saya-saya. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Jasmine at Amir. Kung ang dalawang tao ay meant to be together, sa huli ay mahahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa sa mga bisig, anuman ang mangyari. Minsan, may taong darating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan, takes your heart by surprise, at magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Minsan kailangan ituro sa iyo ng mundo, ang tama sa paraang masaktan ka, para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba at hindi. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan, at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.